under the Universal Healthcare Law or the RA 11223, everyone, may dalawang provision doon na napaka-importante. One is the universality of the PhilHealth, na lahat ng Pilipino ay automatic member. Pangalawa, meron dong provision na ang lahat ng miyembro ay dapat merong immediate eligibility to all the benefits of PhilHealth. Ang ganda pong pakinggan, ano? But unfortunately, ito hong mga ganitong cases, tulad ng kay Mr. Sulit, nagkakos ang loss of trust and confidence among our members. Pinapangako po namin na aming una, tutulungan yung ating pasyente. Pangalawa, makikipag-usap po tayo sa ating mga ospital. At pangatlo, ay magre-revisa po tayo ng polisiya para mas maging karapat-dapat at mas madaling makakuha ng benepisyo sa PhilHealth. Pilipinas, gising na. Narito po ang isa sa mainit na usapin ngayon, ang viral post ng isang babae matapos walang matanggap na PhilHealth benefits ang pumanaw niyang asawa. Ang dahilan, hindi raw kasi umabot sa 24 hours ang pananatili nila sa ospital. 25 years na miyembro ng PhilHealth ang kanyang asawa. Ang mga kapuso po natin may reaksyon tungkol dito. Actually, nakakaawa yun kasi more than 25 years na siya naguhulog. And then hindi man lang siya binigyan ng kahit anong benepisyo ng PhilHealth. So, nakakalungkot yun. I-review natin yung records kung kanino man ang may error nun. Kasi maaaring sa naghulog or either talagang sa PhilHealth ang may problema. Baka naman pwedeng i-consider kasi it's not always by the rules. Mali yun. Maling patakaran yun. Makakakuha yun dahil siya ay nagbabayad. Dapat matik po, meron po siya makukuha benefits. Siyempre nakakasama yun ng loob dahil nagbabayad ka dun eh. Buwis mo yun tapos hindi mo siya magagamit in case of emergency, lalo na kung talagang kapos na kapos ka sa pera. Para bigyan linaw ang ating mga katanungan ukol sa isyong ito, makakapanayan po natin ngayong umaga Dr. Israel Francis Pargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President for Health Finance Policy ng PhilHealth. Dr. Pargas, good morning, sir. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga. Good morning, Ivan. Magandang umaga rin sa lahat ng ating tagapanood at taga-subaybay. Dr. Pargas, we are on record now. What can you tell us about the case of Mr. Marvin Sulit, whose wife, Maria Lourdes, was reportedly denied benefits by the hospital? Ang sabi po ninyo sa inyong statement, nakikipag-ugnayan kayo at nag-iimbestiga. What have you found out and what has been done? Well, oo. Ivan, totoo yun na nakipag-usap kami doon sa misis ng ating mga pasyente na namatay. And actually, kahapon nga, sa isang interview ay kausap ko rin po siya mismo, ako mismo, kausap ng ating pong misis, no? Okay. After that po ay nakipag-usap din kami sa mga medical directors ng mga ospital na nabanggit doon po sa viral news na yan. Okay. At tinanong rin namin kung ano yung mga circumstances. And of course, hinihinga namin sila ng mga dokumento para ma-file at ma-evaluate po natin, may assess natin ng maayos yung mga serbisyo na naibigay para po matingnan natin kung ano ang karampatang benepisyo na dapat sana ay naibigay dun sa ating pasyente. So meron na nga po ba naibigay, Dr. Pargas? Sa ngayon po ay wala pa kasi nung nga pong naaayon sa balita ay ito ay hindi nabigyan or na-deduct or nakontrasa ng benepisyo. So sa ngayon po, iniintay natin yung mga dokumento para po ma-evaluate natin at ma-i-assess. At na-pinpoint na ho ba natin kung saan kaya nagkaroon ng pagkakamali ba o kalituhan? What's the proper word to use? Well, hindi ko masabi kung ito ay nagkaroon ng pagkukulang sa ospital or nagkaroon ng pagkukulang din sa aming parte sa pagbibigay ng tamang impormasyon. But for sure po, kung ano man ito ay ating tutugunan. Unang-una, ang priority po natin siyempre ay kung ano yung dapat na benepisyo na nakuha ng ating miyembro, no? Pagkatapos po nun, siyempre ay ang ating pagtitingin sa ating mga proseso, sa ating mga polisiya, para po ito ay ating maisaayos para masigurado na ang bawat miyembro natin ay makakakuha ng tama at sapat na benepisyo sa panahon ng pangangailangan. But I think habang nag-iimbestiga pa ho kayo, I think this part is clear. Mukhang hindi ho yata na i-communicate ng maayos na wala naman talagang 24-hour confinement rule na ipinapatupad ng PhilHealth. Tama ho ba ako? Meron
yung meron po, matagal na pong polisiya yan na less than 24 hours confinement Aha. ay hindi natin nababayadan. Pero kung matatandaan mo, Ivan, ay naging isang issue na rin yan at naging usapin kahit nga po sa Senado. Yes. Kung kaya tayo ay nag-review na at nagrevisa ng ating mga polisiya. Especially dito sa kaso na ito na ang pasyente daw po ay namatay ng dahil sa stroke. Yes. Meron po tayong revision na policy noong 2023 pagdating sa stroke. At dito po ay nakasaad din na may pakete na ibibigay kung ang pasyente ay namatay ng less than 24 hours. Yes. In fact, as the result of this review also, nagkaroon na tayo ng tinatawag na emergency room benefit package. Yes, aha. Opo. Para po matugunan yung mga ganitong pagkakasakit. So, kung halimbawa naman, nagkataon na ang pasyente in less than 24 hours ay i-transfer, meron din po nata hindi natawag na transfer package. So, kailangan lang natin pong makita kung ano yung mga serbisyo na naibigay para po makita natin kung ano yung mga karampatang benepisyo na pwede po nating maibigay dun sa ating pasyente. Aha. Kahit, to a layman, mukhang kahit dun ho sa outpatient benefits halimbawa, na ipinatupad na ng PhilHealth, I think 2025, yung outpatient Yes. benefits package. Kahit dun man lang, baka pwede hong may napakinabangan si Mrs. Sulit eh. Well, actually, opo, tama rin kayo. Although, ito po ay, yun po yung isa is limited to emergency. Aha. Ito po ay inpatient benefit na kasi na-confine na. Aha. Opo, pero kailangan din natin tingnan kasi ito po ay, kasamang palad ay namatay. So, titingnan din natin kung meron po bang mga ginawang hakbang like resuscitation kasi binabayadan din po natin yan. So, yun po mga yun, kailangan nating examinin at tingnan sa dokumento para po matingnan natin kung ano yung lahat na benepisyo na pwedeng ibigay. Okay. Itong mga ganitong klaseng cases, Dr. Pargas, sir, hindi ho biro ito eh. Milyong piso ang kailangan at emergency procedure ito, agaran dapat. Ano ho bang PhilHealth packages ang applicable kaya sa mga ganitong klaseng sakit? Well, unang-una, ang mag-a-apply dito would be the medical treatment Okay. ng stroke, no? So, sa medical treatment sa stroke, ang ating pong pakete ay dalawa. Kung ito ay dun sa tinatawag na infarct or yung nagbara, ay ito po ay around 76,000. Kung ito naman po ay yung katulad nung sa kanya, sa pasyente na nagkaroon ng pagdurugo, ito ay around 80,000. Kung halimbawa naman po ito ay magiging surgical treatment, yung pong magiging gamutan or kailangang operahan, meron po tayo na pakete na umaabot sa 108,000, depende po sa procedure na gagawin. Sa ngayon, actually, Ivan, kasama sa benefit plan ng 2026 ay to review the packages, especially for the surgical treatment ng ating mga stroke, yung pagbabara at saka yung pagdurugo. At nakaplano yan ngayon 26 na ma-review. Okay. Yung mga figures po na binanggit ninyo, Dr. Pargas, posible ho kaya mag-apply ito without, of course, preempting yung magiging resulta ng inyong pag-assess sa mga dokumento ipipresenta nila. Pero sa tingin ninyo, will this apply, itong mga benefits sa ito sa kaso ni Mr. Sulit? Sa ngayon po, syempre yung surgical treatment hindi po natin may apply kasi hindi po nangyari yung pag-opera. Yes. Yung pong medical treatment, dahil hindi rin po natapos or hindi po nabuo ang gamutan, maaaring hindi po natin siya mabigay ng kabuuan. Pero gaya po na nabanggit ko, meron naman tayong mga rule na kung halimbawa namatay ng less than 24 hours, meron pong pakete na mismong pwede nating ibigay. Okay. Basta definitely hindi zero. Ano po? Yes, Yes, opo, okay. opo. At yun nga po, gaya ng sabi ko rin, kung merong mga procedure na ginawa, katulad halimbawa ng sa resuscitation, at nagawa talaga siya, ayan po, pwede rin nating mabayadan. May nakikita po kayong violation, Dr. Pargas, sa part ng ospital under the Universal Healthcare Act. Sa isa po kasi pahayag, ang sinabi ni Senator J.B. Ejercito, mukhang violation ng Batas Pabansa 702, yung inamyandahan ng Republic Act 10932 or yung Anti-Hospital Deposit Law. Kasi hinihingan daw ho sila initially ng 1 million pesos sa isang pribadong ospital. Well, nabasa din nga po namin doon sa viral na message na may plano na ilipat sa isang ospital
na pribado rin. However, ang naging constraint kaya hindi nailipat ay may hinihingi daw pong deposit na 1 million. Yes. Yes po. At sa tingin po natin, yung mga ganitong kabuuan sa pagtingin ng ating problema, we need a whole of society approach. Kasi hindi lang po PhilHealth yung naging issue, but meron nga rin kung naging issue doon sa anti-deposit law, Yes. which is being run by different agencies. So yung mga ganitong pong pagkakataon, ang kinakailangan solusyon sa kabuuan ay ang pag-usap-usap ng lahat ng ahensya na tumutugon sa healthcare system, kahit po yung mga healthcare providers, and even of course our members, to make sure na maaayos natin po ang delivery of service in all our healthcare system. So hindi lang po PhilHealth yung kinakailangan gumalaw, but rather kasama po yung may mga ibang ahensya through a whole of society approach. Kasi Ivan, I think ang isang tingin ko dito na kailangan matingnan is the shared responsibility. Aha. The accountabilities of all involved, like halimbawa PhilHealth or even the hospital, yung accountability nila. At yun din pong kung merong accountability ang ibang ahensya, kailangan pong matingnan at mapag-usapan. Sino ang nagbabantay sa mga private hospitals? Basically po, kami ay pagdating sa PhilHealth or sa National Health Insurance Program, ang sa lahat po ng ospital, it is of course under the DOH kung pagdating po sa lisensya at sa kanila pong operations, it's the Department of Ito hong Health. compliance, for example, sa anti-deposit law. Sino ho nagbabantay ng compliance dito? The anti-deposit law po so far is under the Department of Health. Okay. Do we know for a fact if DOH is investigating, Dr. Pargas? I don't know lang po or Okay. hindi ko alam kasi hindi ko rin alam naman na kasi parang it was a plan na gagawin. Pero hindi naman nangyari na yun nga, na nagkaroon na talaga ng deposito and all. But sa kabuuan, Ivan, gusto ko rin i-establish na kung mga ospital, bago mag-participate sa PhilHealth, meron silang pinipermahan Yes. na at notaryadong tinatawag na performance commitment. Na kung saan nakasaad doon ang mga probisyon ng batas, lalong-lalo na nagpo-cover sa PhilHealth, lahat ng policies and circulars, and all other laws that govern the healthcare system ay kanilang susundin. So meron po tayo doon na tinatawag na performance commitment, and so under that, pwede po natin ding i-check ang mga hospital. Okay. Linawan lang po natin ulit, Dr. Pargas, ano ho ba talaga ang proseso para makatanggap o maging eligible sa benefits ng PhilHealth? Meron ho tayong Universal Healthcare Law. Tapos minsan, Correct. mismo Pangulo pa yun nag-a-announce sa mga expanded benefits. Meron tayong binabanggit, pinagmamalaki na zero balance billing sa mga public hospitals. How does one enjoy these benefits? Well, unang-una, Ivan, tama ka. Under the Universal Healthcare Law or the RA 11223, everyone, may dalawang provision doon na napaka-importante. One is the universality of the PhilHealth, na lahat ng Pilipino ay automatic member. Pangalawa, meron dong provision na ang lahat ng miyembro ay dapat merong immediate eligibility to all the benefits of PhilHealth. So, ang kinakailangan lang po, una, ang kinakailangan, although tayo ay miyembro, kailangan din po na tayo ay nakarehistro Okay. sa PhilHealth para po meron tayong PhilHealth Identification Number, which is yun po yung parang nagiging focal point natin, the Yes. PhilHealth Identification Number. At kapag meron na po tayo noon, ay tayo po at pag na-hospital or nangailangan ng gamutan, ay makakakuha at dapat makakuha na ng benepisyo. So yun lamang po, kailangan kayo ay rehistrado. Actually, kung hindi nga kayo rehistrado at kayo ay na-hospital, pwedeng at the point of service, may register po at makakakuha pa rin ng serbisyo at benepisyo. Dr. Pargas, ang ganda pong pakinggan, ano? But unfortunately, ito hong mga ganitong cases, tulad ng kay Mr. Sulit, nagkukos ang loss of trust and confidence among our members. Ngayon po, may mga nagsasabi, parang sayang daw yung contribution sa PhilHealth, na kung ganitong emergency at a time when you need it the most, hindi naman daw napapakinabangan. Ano hong masasabi natin dito? What is PhilHealth going to do moving forward? And perhaps, are we looking at the situation on the ground
kung paano ba, ano ba ang kinakaharap ng ating mga kababayan when it comes to availing of public health services? Well, yes, tama ka, Ivan, no? Nakakalungkot din nga. Kasi, well, unang-una, because PhilHealth is a national program, it is very hard and it is a challenge really for PhilHealth to inform all the 120 million Filipinos of their benefits. That's why we are very appreciative of the help of everyone, especially our media partners katulad po ninyo sa GMA7 na tumutulong sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa benepisyo ng lahat. No, so that's one thing that we really need to look into, strengthening our information dissemination para po naiintindihan ng lahat at tama yung informasyon na nakukuha ng lahat. Pangalawa po, yes, tama rin po kayo na sa gitna ng ating pagpapalawak at pagpapaganda ng benepisyo ay meron din pong mga pagkakataon na nangyayari na ganito, kung kaya kinakailangan din po natin ang mas masusi at mas matibay na pakikipag-ugnayan sa ating mga healthcare providers para po maibigay ang sapat na benepisyo para sa ating mga miyembro. But ang maganda rin nito, Ivan, ang tingin ko kasi sa mga ganito is more on the brighter side. Because we really welcome complaints, suggestions, comments, because yan yung panahon na nakikita natin kung ano yung gap sa implementation, ano yung inconsistency sa interpretation. Diyan din natin nakikita kung meron talagang mga hindi sumusunod or hindi nagpapatupad ng ating polisiya. At dito rin nagkakaroon ng pagkakataon na talagang magkaroon ng tinatawag nating policy review and policy enhancement. So sa lahat ng ito, pinapangako po namin na aming una, tutulungan yung ating pasyente. Pangalawa, makikipag-usap po tayo sa ating mga ospital. At pangatlo, ay magre-revisa po tayo ng polisiya para mas maging karapat-dapat at mas madaling makakuha ng benepisyo sa PhilHealth. Ang huli po, bago ko magpaalam, kailan ho natin na-expect mare-resolve yung case ni Mrs. Sulit? Actually, sa kahapon po sa aming agreement with the member, ay makikipagkita at makikipag-usap po muli kami sa kanila para po pag-usapan yung next steps. Because, di ba, Ivan, ito ay wala ng benepisyong nakuha, no? Yes. So, ang mangyayari po nito ay magiging reimbursement na or diretso na sa pasyente kung merong benepisyo na ibabayad. So, we will facilitate the submission of the documents at ito po ay gagawin na natin through direct filing para po ma-prioritize natin yung evaluation and assessment. Dr. Israel Parga, sir, thank you very much for joining us this morning. Thank you, Ivan, and good morning, everyone. Nakausap po natin Dr. Pargas, tagapagsalita ng PhilHealth. Ang mga issue pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin. On record sa unang hirit.